Matapos ang kabi-kabilang pagbaha sa Metro Manila at kalapit na probinsya dahil sa epekto ng hanging habagat, tanong ng publiko, anyari na sa flood control projects ng gobyerno? Ang paliwanag dyan ng DPWH at MMDA sa balitang hatid ni Mark Salazar. Nagkasingilan na naman ang pananagutan sa kaliwat kanang baha sa Metro Manila at karatig lugar nitong weekend. Sabi ng ilan online, flood control projects ano na? Halimbawa sa Malanday at Tumana, bakit bumaha hindi naman umapaw ang Marikina River? Sira pala kasi ang pumping station ng Tumana. May nag-trip daw po na electrical component. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit. Nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na. Kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema kagaya nung nangyari sa may Tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA pati na rin ng DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye. Ang Taft Avenue sa Maynila, laging inaayos pero binabaha pa rin. Sabi ng DPWH, hindi na kaya ng luma at maliliit na drainage sa Taft Avenue ang epekto ng climate change. Lalo't ang ulang ibinuhos ng habagat sa nakalipas na linggo ay pang isang buwang ulan na dapat ayon sa Pag-asa. Naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Malapit sa Faura. For next year, nag-submit kami ng proposal for I think a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Nagiging way of life na rin ng mga taga-lowland Cavite ang baha. Pamilyar na eksena na ang peligro ng baha sa Kawit, Noveleta, Bacoor at Imus. Wala na raw bang solusyon dito? Talagang kailangan nating pigilan ng pagbaba ng tubig o kontrolin ng pagbaba ng tubig galing sa bundok. No, galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay, no. So kasi diyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos ang problema, coastal pa 'yan. So both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin diyan. So hindi madali ang solusyon. Ang baha naman sa south gaya ng Las Piñas at Parañaque ay sanhiraw ng baradong mga waterways doon. Kaya naghihigpit na raw ang MMDA sa mga lumalabag sa easement rule. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Aminado ang MMDA na hindi madali magtanggal ng informal settlers dahil limitado ang relocation sites para sa kanila. Parang si Christy Saludes. Sa sobrang kahirapan, walang ibang espasyo para sa kanya kundi sa ilalim ng Dario Bridge sa EDSA Balintawak. Muntik na nga raw siyang matangay ng bahak sa biglang pagtaas ng tubig sa estero. Hala, mamatay tayo nito. Sabi lang dibdibin ko, Lord, kung katapusan ko na, wala na po ako magawa. Kailangan po kunin niyo ako na pabilisan. Ayaw ko nang, magpalangoy-langoy ka pa dyan. Sabi ng DPWH, nagbunga naman ang mga improvement na ginawa last year sa ilalim ng Oplan kontra baha. Halimbawa, sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na napakabilis humupa ng baha nitong weekend. Wala rin daw malawakang pagbahana sa Valenzuela. Nasara natin yung mga gaps, napagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations. Kita kagad ng mga taga-Navotas ang epekto nun. Marami raw plano ang DPWH para sa flood control at hinihingi na raw nila ang budget para rito sa 2027. Ang MMDA naman itinutulak ang isang comprehensive drainage master plan for Metro Manila. Yun na po yung magiging Bible ng lahat, DPWH, MMDA, LGUs, na yun na po yung susundan para maiwasan po yung situation like meron pong isang LGU na nagpagawa ng malaking drainage only to find out na yung pagtutuluyan noong tubig galing doon sa drainage na yun ay mas maliit kaysa doon sa pinagawa nila. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News.